Good, good afternoon po NCCC, magandang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? We are thankful for the Lord dahil kahit medyo makulan po ng umaga ng bandang hapon na wala po. And ramdam po natin na lumalamig na ang paligid. Alam na po natin ibig sabihin po niyan. Tayo po tayo lahat para mabigyan ng papuri sa ating Panginoon. Yeah.
Because there's nothing that we want but to be near to Him. Close to You. Never let me go. They all found so He say that I'm your friend. You are my side. No one else will do. There's nothing else to take your place. To be the one of your help me find a way. Bring me back to You. Jesus, you're all that we want. You're all I want, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are near. Draw me close to You. Draw me close to You. Jesus, never let me go. Never let me go. I lay it all down to You, Jesus. Lay it all down here. So He say that I'm your friend. Holy Spirit, You are my side. No one else will do. There's nothing else to take your place. Feel the warmth of Your help me find a way. Bring me back to You. You're all I want. You're all I want. Jesus, you're all we need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are here. You're all I want. You're all I want. Yes, Jesus. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are here. Help me know You are here. Help me know You are here. Jesus, help us know that You are here. And that You are here with us, Panginoon. We want to sing Your praises. We want to shout Your name. Lord Jesus, nothing else.
died on the cross that day. Lord, you gave us everything that day, Panginoon. When you suffered, when you died, Lord God, on that cross, you promised us everything, Panginoon. And for that, we are so grateful, Lord God. All we can offer to you is our lives, our everything to you, Panginoon. All we can offer you is this song, is this heart, Panginoon, na walang ibang hinahanap, walang ibang gusto kundi ang maging sa iyo pa lamang, Panginoon. And as we continue our service, Lord, as we continue our praise and worship, Lord, may you be the center of this church. May you be the hearts of all these people, Panginoon, the people that belongs to you, the church that belongs to you, Lord. Sabihin niyo po kami sa araw nito, Panginoon, sa mga susunod na. We lift up everything to you, Lord Jesus. We lift up everything to you, Lord God. In the name of Jesus, our Savior. Amen. Kanina mga bandang alas 10 ng umaga, ako ay nakakapapuntang palengke para bumili ng tukstulo. Nung pauwi na ako ay naglalakad lang kasi medyo maambon, so nakapayong at nakayoko ako. Yung panahon ay medyo gloomy, no? Kasi madilim, umuulan pa. At nung pumasok na ako ng subdivision ng Kingsville, habang nakayoko ako ay isang matandang lalaki ang bumati ng, "Good morning!" Sabi niya sa akin gano'n. Napagano'n ako, sabi ko, "Good morning po!" Tapos maya-maya, 10 tipan, iba na kasama sila, isang lalaki na naman. At ang sabi niya, "Good morning po!" Parang alam nilang grooming, ano? Sabi ko, "Good morning!" In fact, na-realize ko sa simpleng bagay ng pagbati, nakapagbigay ng kaligayahan. Sabi ko, nakatingin ako dun sa dalawa. Dapat ako na ang unang bumati. No? At napahanga ako. At nag-iba yung timplada at outlook ko, no? Ako ay malapit na sa bahay. Simpleng pagbati. Kapag ka sa pagbati, hindi mo naman kilala. Ay nagagaling sa isang taong walang hangad kung hindi magbigay ng parang blessing sa iyo. Kaya sabihin natin sa katabi natin, "Good afternoon." Kala niyo makakabali ako dito. In fact, when we learn about the Lord, and as we grow spiritually, nakikita natin mga simple at maliit na bagay na na-appreciate natin. In fact, I believe yun ang pinaka-precious po sa isang experience na mga anak ng Diyos. Kasi kung tayo po sa malalaking bagay na magpapasalamat at magpupuri at mababago ang buhay, ang mangyayari niyan po konti. Kasi hinihintay pa natin yung big event sa buhay natin. At lumalampas yung mga bagay na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ang mga ibon, ang mga lilies of the valley, yung mga nakikita natin nilikha ng Panginoon, nandyan pa natin. Mawawala, pero babalik agad. Ang araw, mawawala saglit, pag umulan, pero nandyan siya. Ang buwan din, at bawat araw. Hindi niyo po ba na-realize yun? Paano po kaya kung nilikha ng Diyos ang isang gabi ay isang taon, at isang araw ay isang taon gabi? Pero mga ganun lugar, mahaba. Ang gabi, mahaba ang araw. Sa atin, sakto lang. Kaya actually, may pamamalas natin ng kabutihan at appreciation natin sa ating Panginoon. Hindi lamang po sa mga answered prayers natin, kundi pagka
tayo ay naghanap ng mga bagay at makikita natin, kahit tayo po ay nakahiga, natutulog, nakaupo, kahit saan, ay talagang pwede tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Pinamaganda po natin, ang mensahe po natin, isang taong maka-Diyos. Pakibasa niyo na. Isang taong maka-Diyos. Ngayon ko nabasa na natin yung Psalms 15 o mga awit, Kapitulo 15. Sa English, character qualities of a godly man. Tinagalog ko kasi na-appreciate ko sa kapatid na Sir, Tagalog siya. No? Sasabi ko, minsan gagawin ko gaya. Kasi minsan, parang mahirap maglagay ng mga Tagalog na marami. No? Basic ka, parang mas madali na minsan sa English. Pero ito, isang taong maka-Diyos. Marahil, kapag sinabi natin at hinahanap natin ang taong maka-Diyos, pumapasok sa isip ko ng bata ako, at siguro tayo din, yung mga taong una, mayroong sigurong magandang mukha. Minsan bumabate tayo, pag tumingin tayo, ay, yung ito mukhang, no? Depende na sa atin. Sinasabi natin, minsan sa kanyang countenance, sa kanyang mukha, maging yung kanyang pagkatao. Minsan nagkakamali tayo. May time naman, minsan, iniisip ng tao na ang maka-Diyos ay yung mga pare, yung mga pastor. Nagkakamali po tayo, hindi rin. No? Of course, alam natin na ang pagiging maka-Diyos, una na sa lahat, ay mayroong pagkakilala sa ating Diyos sa pagitan ng ating Panginoon. Meron naman yung estado na halimbawa ang tao ay sa kanyang kalagayan sa buhay. O kaya yung kanyang ginagawa. Ano po kaya ang batayan ng Diyos na masasabi natin na ang taong ito ay katanggap-tanggap sa Kanya? Gusto kong itanong sa inyo, ay po ba'y maka-Diyos? Parang ito lang. Ay po ba'y maka-Diyos? Tayo bilang mga anak ng Diyos, ang sagot natin ay dapat po. Of course, we're not talking about sinless perfection. Kasi lahat naman tayo po nagkakamali at nagkakasala. Sino po hindi? Eventually, later, kapag tayo po ay pinuna ng Panginoon at nandun ang kasama niya, of course, wala na po tayo kasama niya. Pero habang tayo nandito po, ay tayo ay nagkakamali at nagkakasala. Nevertheless, pwede po nating masabi na isang tao, isang kapatid natin, isang nagdaan sa Panginoon, ay nagiging maka-Diyos. Yan ang goal natin. Nang ibig sabihin, nauuna sa atin ang Diyos. Nagiging prioridad natin ang Diyos. At ang Diyos natin ay tumitingin sa ating puso at sa ating kalooban, sa ating buhay. Tayo po naman ay tumitingin sa gano'n, pero ang Diyos, mas malalim, mas kita niya yung panloob natin pagkatao. Tayo pwede po natin masabi ayon sa kanyang pamumuhay at ginagawa. Pero kapag ka ang Diyos, ang siyang nagsabi na isang tao ay maka-Diyos at malapit sa Kanya, ay sinasabi natin, inahanap niya talaga ang Diyos. Yun ang ibig sabihin niya. Pag tayo ay maka-Diyos, inuuna natin ang Diyos. Sa lahat ng mga bagay. At kung meron tayong pagkakamali, pagkakasala, ay meron tayong kalungkutan. Sapagkat gusto natin gawin yung kalooban ng Diyos sa bawat araw. Kung tayo ay nagkamali sa ating pamilya, sa ating kapatid, o sino man, meron tayong kalungkutan at meron nga tayong sumingi tayo ng patawad sapagkat gusto natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Yung ating pagsamba, yung ating panalangin, yung ating pag-awit, yung ating pagpunta sa fellowship, ay naglalarawan din po na hinahanap natin ng Diyos. So, in one sense, pwede po natin sabihin, tayo po ay nagiging maka-Diyos sapagkat inuuna natin at gusto natin makita ang Diyos sa buhay natin and of course, maging sa mga mahal natin sa buhay. Dito po sa Psalms 15, ang ginawa ko, tatlong anong tawag dito? Version, isang NIV at saka dalawang Tagalog. Ano po? Kasi napakagandang talata na pagka titingnan po natin yung pagkasulat dito,
Pag binasa natin, maintindihan natin kung ano ang gusto na may pakita ng sumulat. Kasi sumulat siya ayon sa kalooban ng ating Panginoon na gusto na marahil yung kalooban ng Diyos ipinahayag sa Kanya at isinulat niya. Ang sabi po, Lord, who may dwell in your sacred tent. Pwede ba natin basahin? 1 to ready go? Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live in your holy mountain, the one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth forever, whose tongue utters understanding, who does no wrong to the neighbor, and cuts no sneer, who despises the vile persons, but honors those who fear the Lord, who gives an oath even when it hurts, and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. In fact, ang tatatayin ko sana yung huli. Kasi ang sabi, whoever does these things will never be moved or will never be shaken. Yung pangalawang salin po, Tagalog. Okay? Ito ay magandang balita Biblia. Basahin ulit natin. One, ready, go? O Yahweh, sino kaya makakapasok sa iyong templo? Sino ang karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrada? Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa kapiliran. Mga salita'y bukal sa loob at bawang katotohanan, at ang kapwa ay hindi sa susulat. Hindi siya ang magawang kasama sa pamilya. Tungkol sa kapwa ay hindi nakakalakan kasi kaibigan. Ang itinakwil ng Diyos ay hindi niya pinagkakasama. Mga takay-takot kay Yahweh kanyang pinakalan. Sa pangakong Diyos, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, siya'y pinagkakalimutan. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pinautang. Di nagsusunan para ang walang kasalanan. Ang ganitong tao hindi matitila kaya. Pagod na kayo, di ba? Isa pa. Okay? Lumang salin. Okay. Ito yung lumang salin ng Tagalog. Kasi magkaiba ng konti. Pero, makita po natin na ang sinasabi ay napakalinaw. Talagang halos isa lang. 1 to ready, go. Panginoon, sa iyong tabernakulo, sino kakahan sa iyong tabernakulo? Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran ay sa salita. Siyang hindi nangyayang tuwid ng kanyang ina. Hindi gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Hindi lumuluswa sa kanyang kapwa. Nasa mga kanya ay nasisipayo ang masama. Kundi siya nagbibigay ng isa sa dapat sa Panginoon. Siya ay sumusuha sa kanyang sariling kasalanan at pinagawa. Siya ay hindi naglalabas sa kanyang Sa lapid, sa patubo, ni kumukuha man ng sur laban sa walang sala. Siyang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magkikilos. Marahil, kabisado na natin. Pwede na tayo mag-closing prayer. Nagsimula siya sa tanong, isang napakahalagang tanong. Pagkatapos, sinagot niya parang yung mga characteristics, no? Kasi ang tanong, Lord, who may dwell in your sacred tent? Who may live on your holy mountain? Then, nilagay natin dalawang Tagalog. Yan, sino po makakapasok sa inyong templo? Sino karapat-dapat na sumamba sa iyong burol na sagrado? Alam natin yung burol, yung Zion, no? Yung mountain of God. Panginoon, sino makapalutuluyan sa iyong tabernakulo? Sinong tatahan sa iyong banal na buhay? In fact, kung sasagutin natin yan, meron po ba?
Meron po bang qualified na sinabing, who may dwell in your sacred tent, who may live on your holy mountain? In fact, doon sa tanong, sino makakapasok sa templo, sino dapat sumama sa burol, ay may katanungan na ang templo at ang tahanan ng Diyos ay nagsasabing presensya ng Diyos. At kung ito ay presensya ng Diyos at tahanan ng Diyos, ang burol at ang templo, wala isa man sa atin, kung tutusin, ang magiging karapat-dapat. Ini-imply yung kabanalan at katwiran ng Diyos. Ang burol at ang templo ay banal. At ang tao, kailanman, hindi natin kaya abutin ang pagiging banal. Of course, alam natin tayo po ay pinabanal ng ating Panginoon Jesucristo, hindi ng ating gawa. Kahit ilang libong gawa, ang pagkakabago ng buhay natin ay hindi pa rin pwede na tayo po ay tanggapin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Ang mabuting gawa natin, anong sabi? Isang maruming basahan natin. Kaya kung sasagutin, wala. Pero marahil, nagtanong siya para sa mga susunod na sagot, maipakita na mayroong tao na kung siya sa harap ng Diyos ay magiging ganito ang kanyang buhay at kalooban, ay maaaring pwedeng sabihin, ito ang hinahanap ng Diyos. Hindi natin pinag-uusapan ng kaligtasan, hindi natin pinag-uusapan, tinatawag na sabihin natin mga justification, sanctification. Ang pinag-uusapan natin, hinahanap ng Diyos ang ganitong mga tao at ganitong mga kalagayan sa kanyang mga anak. Kaya pwede natin sabihin, tayo mga anak ng Diyos ay dapat ganito ang ating maging buhay sa harap ng Diyos. Kasi hindi naman natin maintindihan kapag sinabing ang taong banal. Dapat siya ay banal at eksakto walang nagawang kasalanan. Hindi ka na mag-uusap. Ang hinahanap dito, at least alam natin kung ano ang puso at hinahanap ng Diyos sa mga taong humahanap sa Kanya, sa mga taong gustong lumapit sa Kanya, sa mga taong maging makapanatili sa Kanyang templo at sa Kanyang presensya. Ano yung una? Yung una, yung Kanyang pagkatao. Okay? Nilagay natin pagkatao kasi ang sabi, the one whose walk is blameless, who does not what is right, who does what is right, who speaks the truth from their heart. Sa Tagalog, ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay at laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salita'y bukal sa loob at pawang katotohanan. Siyang lumalakad na matuwid sa ibang salin at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Parang dito, ang binanggit, tatlo. Yung kanyang pagkatao, una, blameless. Yung pangalawa, righteous. Yung pangatlo, speaks the truth from their heart. In fact, mahirap, ano po? Napakahirap. You may speak the truth from time to time. Pero sa lahat ng bagay, minsan, may nasasabi tayo, hindi katotohanan. Kami natutunan kayo. Gusto natin magsabi ng katotohanan at nasasabi natin ng katotohanan. Pero may mga times, minsan, natatakot tayong sabihin ng katotohanan. At minsan pa intensyon, hindi natin alam, pero nagsasalita tayo na parang katotohanan, pero actually ay hindi. Yung una, ang sabi, blameless. Yung kanyang paglakad, sa ibang sabi, masunurin. Dito ang paglakad niya, matuwid. Sa English, his walk is blameless. Si Job, at saka yung characteristic ng mga leaders o elders ng church, ang sabi, they should be blameless. Sa Tagalog, parang medyo mabigat, spotless. Wala kang masasabi. Actually, yun po ba ay attainable?
Kapag pinareho natin sa tinatawag na sinless perfection, mahirap. No one is qualified. Pero bakit si Job at yung iba pa na binanggit, they were blameless? Ano ang ibig sabihin ng blameless? Guro, kung tatagalan ko yan, wala kang i-blame. Kasi blameless. Wala kang masasabi. So kung ganon, pwede. Si Job at saka yung iba pa na sinabing blameless, at least sa kanyang buhay, walang masasabi na ginagawa niya, merong kang masasabi. Maapula. Of course, hindi natin tinitingnan yung lahat, hindi natin kaya, no? Pero at least kung tatayo tayo, para bang sa Senado at sa harap, at least totoo, pag sinabi nyo, hindi ka nagnakaw, hindi ka nangalunya, hindi ka gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Kaya actually, blameless kahit ang mga leaders. Ibig sabihin, kapag nakitaan sila ng hindi maganda, na kung saan, halimbawa ang pagnanakaw, adultery, etc., masabi natin, hindi tayo magiging qualified sapagkat merong masasabi sa atin. Pero pag sinabing, huwag yan, minsan natatampuhin yan, gano'n eh. O kaya, gano'n, matakaw yan eh. Medyo mali din yun. Pero so far, hindi naman, kaya naman natin hindi sabihin na gano'n. Pero ang point, pag sinabing blameless, tayo po ay walang kasalanan ginagawa na masasabi natin hindi katanggap-tanggap, hindi lamang po sa komunidad, sa pamilya natin, at syempre sa harap ng Diyos. Nagsisikap ka na maging matuwid sa lahat ng bagay. At ang sabi pa, gumagawa ng matuwid. No? Hindi lamang lumalakad ng malinis, kung hindi gumagawa ng matuwid at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. Alam po ninyo, paano tayo nagiging matuwid? Of course, naging matuwid tayo kay Kristo. Pero actually, tama yan. Who does what is righteous? Sa Tagalog, gumagawa ayon sa katwiran. So, nagiging righteous tayo, nagiging matuwid tayo, kasi gumagawa tayo ng matuwid. Kakaroon tayo ng kasalanan, kasi gumagawa po tayo ng kasalanan. So, siyempre, kung gusto natin maging blameless, gusto natin maging matuwid, gagawa tayo ng mga bagay na matuwid. At pangatlo, sabi, gagawa rin tayo at magsasalita tayo na mayroong katotohanan at mayroong katwiran. Hindi tayo pwede maging banal na walang ginagawa. Wala kang ang ginawang mali kasi tulog tayo ng tulog. Wala tayong kausap. Namumuhay tayo mag-isa. May kapitbahay tayo, wala tayong pakialam. Wala kang kasalanan yan. Wala kang pakialam eh. Lalo na kung nag-iisa ka sa mundo. Ang tanong, siya ba ay makadiyos kapag nag-iisa, walang pakialam sa tao? In fact, ganito yun. Wala siyang ginawang mali, nag-iisa siya, bagamat pwede siya maging service, kasi nag-iisa siya, pero actually hindi rin siya matuwid. Alam niyo kung bakit? Kasi ang matuwid, gumagawa ng katwiran. Hindi ka rin obedient kasi hindi ka naman talaga sumusunod. Wala lang. At maraming ganun. Mga kapatid, naiintindihan niyo ba? No? Sa maghapon, wala kang kinausap. Sa maghapon, at least ikaw lang, nagbabasa, nagpe-text, hanggang natapos ang maghapon. Pangatlong araw, isang linggo, wala kang nakausap kung hindi ikaw lang, tingin ka lang. Ang kaya mo lang gawin, like, at etc. Ang tanong, matuwid ba tayo nun? Tayo ba ay sumusunod nun? At least wala kang ginawang mali. Ang mali na lang, pwedeng, wala na, kaya ba? Pero sabihin, at wala kang ginagawa. Ang point doon, hindi din tayo gumawa ng mabuti sa kapwa, mga kapatid. Nakaka-guilty yun, di ba? Wala rin tayong ginawa para sa mga mahal natin sa buhay. Yes, of course, kung nag-iisa ka lang talaga sa bahay, wala kang masasaktan. Pero actually, nagiging obedient tayo, nagiging matuwid tayo, kasi gumagawa tayo ng matuwid. Kailan po tayo nagiging totoo? Tama ito eh. Kasi ang sabi, who speaks the truth from their heart?
nagsasabi tayo ng katotohanan. Pag sinabing from their heart, totoo. Who speaks the truth from their heart. Kaya po ba ninyo yun? Kaya po ba natin yun? Na ang lahat ng ating sinasabi ay sa katotohanan, galing sa ating kalooban. Kaya actually, pag titignan natin, ang taong ito ay pwede. Kasi ang taong ito ay blameless. Ang sabi, lumalakad sa katwiran, who does what is righteous, and who speaks the truth from their heart. Kung ito ang templo ng Diyos, at tayo ay nandito, yan tayo. No? Pag tinanong natin, kumusta po ang ating pagkatao? Ayan ang kanyang pagkatao. Yan. Nalalaman po ng mga kapitbahay, kasambahay natin kung sino tayo. Meron po ba kayong pagkatao? Siyempre, hindi naman kayo multo pagka-multo yun. You know? Ito, pagkatao. Lahat po ba tayo ay may pagkatao? Sino dito ang may pagkatao? O kasi tao tayo. Pag sinabi pagkatao, yan tayo. Yung mukha natin, tinitiran natin, trabaho natin, mga ginagawa natin. Pero pag sinabing pagkatao, kabuuan natin. Kabuuan ng pangalan natin. Kabuuan ng buhay natin. Kaya, sisikapin natin na mga anak ng Diyos, ang pagkatao natin ay meron tayong mabuting pagkatao. Mabuting patotoo. No? Ano man ang karanasan natin. No? Kahit inahamon tayo ng iba. Mahalaga po ba ang pagkatao, mga kapatid? Sino nasasabi mahalaga o wala lang yan? Mahalaga. Kayo po ba anong tinitingnan nyo sa tao? Yung mukha o pagkatao? Pag po ba kayo magpapapasok sa bahay, anong tinitingnan nyo? Yung mukha o yung tao? Yung pagkatao niya. Siyempre, kaya hindi natin pinapasok kasi hindi nyo kilala. Tama ba? Ang bitin nyo sa mga anak nyo, kung papasokin kahit sino, ha? Bakit po? Bakit? Delikado. Kasi ang pinag-uusapan doon ay yung pagkatao niya. Baka mukhang anghel siya, pero sa loob, ay na maganda. Kasi hindi na po sa mukha. May time na, minsan di ba nakakatakot? Manood kayo ngayon ng ang ganda kaya, ang bagong balita. Stopay mo kanyang yung sabi pangalan, kasi nanonood ako. Ang ganda niya. At marami pang magaganda. Kaya pag maganda, delikado eh. Naku, hindi maganda. Kasi actually may temptation dyan eh. Pwedeng gamitin yan, di ba? Kami nag-iingat kasi magagandang lalaki kami, mahirap. Pero actually po, napakalaga ng pagkatao. In fact, bukod dun sa skill na tinitingnan ng mga tinatawag na HR, HR, ang tinitingnan nila, ang ibang test, marami, yung pagkatao. Naalala ko po yung missionary namin. Kasi mag-recruit po siya nang pupunta ng Amerika. Ang gagawin para mag-aalaga ng mga matatanda. Ngayon, nag-recruit. Ngayon, yung missionary nito, naglagay siya ng basura, tapos itinumba niya, pinanat niya, tapos nilagay niya yung table. Aba, di pumapasok, kinakausap niya, nakatatlo na, walang pumapasa, pero may okay naman. Nung pumasok ako, pinumusta ko, hindi nabigay yung basura. Sabi niya, kung galawin niya, pantest ko yan. Pasado pala ako. Yung pala yung pantest niya. Maraming punto pala yun. Kasi po, actually, yung mga ginagawa natin, may kinalaman kung paano tayo kumilos sa ating paligid. In fact, ang mga anak ng Diyos, dapat may pakialam sa lahat ng mga bagay. Huwag naman yung dangerous na pinakikialaman natin. Masama yun. Pero after may mga bagay na minsan na pwede tayo makatulong at maging maayos kung yan ang kaligaran natin, kasama po sa pagkatao natin. In fact, natututunan yan ng mga natin sa buhay, mga bata, kasi kung ano nakikita nila. Natutuwa ako sa lugar namin, maaga, nagigising ako, aga magwalis. Alas 5, may nagwawalis na. Kasi nagwawalis eh.
Pero yun pala, pagka tahimik at may nagwawalis at may sakit ka, ang sensitive ng tenga mo. Pero okay na yun kasi paglabas mo, malinis yung kalsada. Diba? Bakit po? Na nung unang panahon, ang mga tao maagang gumising at nagwawalis na. Nagwawalis na. Di ba? Ang maaga kaya ng mga tao, no? Nakapaglaban na, nakapagganito na. Bakit po ganun nung araw? Ngayon, hindi ko sinasabi masama ngayon. Kasi po, may kinalaman minsan sa pagkatao. Yung community ay nakikita kung ano yung mga tao doon. Hindi lamang isa, kung hindi higit pa. Kaya nga po nung araw, ako, pag sinabi mong Tondo, maging sa kami nung araw, San Juan, di ba? May mga lugar na kinatatakutan. Tama po ba? Kasi maaga pa lang, nagiinuman na. Nung kami po isa doon, maliit pa, ay naku. Ibig sabihin, doon sa lugar na yun, ganun yung kalakaran. Pero may community naman, na talagang medyo okay sila. Kasi kung ang pinag-uusapan doon, ay ang pagkatao. May tanong pa ako, ang pagkatao po ba ay kayamanan? Ang hindi alam ng marami, ang pagkatao po ay isang napakalaking advantage. At yung ating pagiging masinop at masipag, hindi lamang marunong, ay may kinalaman po sa ating pagkatao. Tayo po ay mas tumatagal sa trabaho at minsan itinataas ng ating mga puso. Maging ang ating sweldo dahil po sa ating pagkatao. Minsan akala mo wala, pero dadating na isang panahon na sasabi dahilan sa iyong pinamalas na pamumuhay na ganito at pagkatao, susuklihan na ng Diyos at ng ibang tao dahilan sa inyong ginawa. Agree po ba kayo? Yes. Kasi pag sinabi po, wow, they speak the truth from their hearts. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan siya. Pangalawa, kapag siya'y blameless at gumagawa ng matuwid, lalo mo ng pagtitiwalaan siya. Kahit sa bahay mo, kahit marami kang kayamanan sa loob, may mga anak ka, pero siya na pagkakatiwalaan mo sapagkat ganito siya. Napakalaking yaman niya, di ba? Nakakaalis ka ng bahay sapagkat meron kang kasama na pagkakatiwalaan mo. Ako may nakita po ako sa loob ng bahay, nagulat ako, kwento po sa akin na, kilala ko yung kwento ako. Sa bahay nila, kasi nakatira sila, hindi po kayo ito, pati rin nakasusi. Nakakita na po ba kayo na doon? Nakatawa ako eh. Meron bang susi? Ang red ba may susi ba? Meron na ngayon. Di ba meron na ngayon? Bakit ba na-invento yan? Kasi ang red may dapat binubuksan ng buong sambahayan. Tama? Ang nagkwento sa akin, kinakanta doon kasi parang hinihigpitan sila. Hinihigpitan sila o sa tela. Sabi ko, parang hindi na maganda yun ah. Bakit? Ano ba bubuksan mo doon ginto? Hindi ba pag kumuha ka na nag-rep, may gatas, may ulam, minsan natira lang, minsan tubig. Kayo po ba may kandado ang rep? May pagkabano, kandado nyo na yung buong bahay. Pero actually, ang tanong, mabuti po ba yun? Actually, masama. Bakit? Kasi may ibig sabihin pag kinandado mo. Pag kinandado mo, siguro, di ba, dito mag-isa ka lang, aalis ka, ayaw mo magnanakaw. Kasi may magnanakaw, pagpasok, kumakain pa. Naging merienda pa. Pero sa iyong sambahayan, ay hindi. Kasi yun ay pagpapakita ng iyong kalooban. Pwede mo bang makita ang iyong pagkatao sa loob ng bahay? Yes. Pagpasok ng bahay, malaki yan o maliit, maganda hindi, nakikita yung ating pagkatao. Lahat sa atin. Pwede po bang makita ang pagkatao natin the way na tayo po ay nagsasalita? Yes. Pag nagkwentuhan kayo ng matagal, magkwentuhan tayo ng matagal, in fact, lalabas at lalabas kung ano yung natin nasa kalooban natin. Tandaan ko. Lalo na, napakaganda, sa umpisa ka lang, di ba, aware tayo sa mga bagay na sinasabi natin ng pagkakataon. Kaya sabi ni Solomon sa Proverbs, mas maganda pa, kung wala ka naman talagang sasabihin, anong gagawin? Manahimik ka.
at mapagkakamalan ka pang matalino. At ang sabi, kapag mas marami kang sinasabi, ano mangyayari? Mas marami kang nagiging kasalanan at pagkakamali. Kaya napakahalaga po ng pagkakamali. Na kapag tayo po ay humimlay na, no, ewan ko, no? Nagsasalita ang mga tao, whether sa bibig at sa isip. Ano pong iniisip nila? Galing yan, napakatalino niya. Sayang, yan, pwede yun. Pero karaniwan, tinitingnan yung ating pagkakamalan. Nakarinig na rin po ako yan dahil madalas po ako sa pumila minsan at nagsasalita at kinukumusta ang mga tao. Meron nga sa Mexico mga drug lords, may magkapatid. Gusto niyo kwento po? Oo, pwede naman tayo mahal. Aba, ito, drug lord po at mamamatay tao sa Mexico. May marami dun Anong tawag din yung mga cartel? Aba, may magkapatid dun, sobrang yaman. Pero kung pumatay, grabe. At kilala sila. Sa Inggris, ang tawag doon, notorious gang sila. Ngayon, yung isang kapatid, napatay. Ngayon, yung isang kapatid, tumawag ng magbibindisyon na pastor doon sa funeral. At kinakusap yung pastor. Hindi ako yun At ang sabi niya, Pastor, kahit ano pang sabihin niyo, sabihin niyo lang na banal ang tao ito. Ako na ang bahala sa iyo. Sipin mo ganun Isang talang kilala ng mga tao, mamamatay tao at notorious. At ang sabi mo lang yung salitang banal, okay na yan. Ako na ang bahala sa iyo. Noong huling gabi, nagsalita na yung pastor, at ang sabi niya, ang tao na kaburo na to ay mamamatay tao. Ang tao nito na kaburo na to ay walang panundaan kung magnakaw at magpatay ng kanyang mga tao, sinungaling, babaero, at saka, ano ba ito, magsusugal lahat ng bisyo nasa kanya. Pero kumpara sa kanyang kapatid, banal siya. Pangalawa, ang kanyang pakikitungo sa iba. Mahalaga po ito. Bukod sa ating pagkatao, meron ding score kung paano tayo makisama o pakitungo. Tingnan natin. Whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and cast no slur on others. Sa Tagalog, at ang kapwa hindi niya sinisiraan, di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan tungkol sa kapwa di nagkakalat ng kasinungalingan. O isa pa. Kaya ako ginanito para matandaan ko natin. Siyang hindi naninirang puri ng kanyang dila, ni gumagawa man ng kasamaan sa kanyang kaibigan, ni dumudusta man sa kanyang kapwa. Kaya tama po kung papaano siya pakisama at pakitungo sa kanya o sa iba. Dito may binanggit kaibigan at kanyang kapwa. Walang slander, hindi siya gumagawa ng mali sa kanyang kapwa or neighbor, and cast no slur o kasinungalingan o nagkakalat ng kasinungalingan o dumudusta man sa kanyang kapwa. Kaya na-invento yung salitang marites. Yung marites ay pagkukwento sa iba. Well, actually, whether sinasabi mo ay masama o kung ano man, parang hindi pa yung maganda. Pinagkukwentuhan natin ang iba. Diba? Hindi tama. Pero ito, ang kanyang kaibigan at ang kanyang kapwa, hindi siya nagsasalita ng kasinungalingan at hindi niya sinisiraan ang kanyang kapwa at kanyang kaibigan. Siguro magkabati pa sila. Paano kung makagalit na sila? O, di masusukat pala. No? Nung una, mabuti. Nung una, pangalawa, hindi na. Actually, doon natetes. Natetes ang ating pagkatao kung paano tayo mag-react at makitungo doon sa ating mga kaibigan, mga kapatid, at lalong higit sa ating kapwa. Kapag tayo ay galit,
napakasarap at mabilis tayong magsabi ng mga hindi maganda at galit sa iba. Okay po? Itinuturo sa atin ng magpatawad, itinuturo sa atin na kagatin natin ang ating dila at tumahimik, lalo na po sa panahon na tayo po ay medyo gusto nating gumanti. Pero ito, ang tao nito, sabi niya, hindi siya naninirang puri o islander. Ang islander po ba ay may batas? May batas ba yun? Meron, di ba? Na kapag ka ikaw ay sinira mo ang pagkatao ng isang tao, may batas niya. Kung nakaluluso tayo, lalo hindi sa Diyos. Kasi po, pag sinabing siniraan at hindi ang slander, o kaya siniraan, naninirang puri, yung kanyang dila, sinisira mo ang kanyang pagkatao. Parang lumalabas, pinapasama ka niya. Masama ka ba? Pinapasama ka niya na hindi naman actually totoo. Kasi yung masama, mahirap ng kasamain pa eh. Tama ba? Ha? Ginagawa ng islander, paninirang puri, dun sa tao na talagang merong matuwid. Si masama, wala namang problema sa Diyos. Pero mali pa rin yung ginagawa mo. Kahit mali siya, hindi mo pwedeng pagkalat. Islander pa rin nakakapatid. Pero ang point dito, hindi natin sinisiraan, maging kaibigan natin at mga kasama natin. Sinisiraan natin ang kanyang pagkatao. In fact, minsan maganda pa nga kung walang ka ng cellphone kaysa siniraan ka. Ang masakit po, hindi totoo. Pag totoo, baka tanggapin natin at tumingin tayong tao. Well, may batas, bawal pa din po yun. Na kung mayroong mali at pinagkalat mo, mayroon pong pinunto sa akin yan, eh, nagkaroon pa ng kaso yung nagkalat kaysa princess. Pero hindi ginagawa yan ng mga anak ng Diyos. At hindi tayo basta naniniwala sa mga sabi-sabi at sa mga paninira ng iba. Madali po ba kayo maniwala, mga kapatid? Madali ba tayo tumanggap ng mga ganun sa atin? Kaya po ba natin sabihin po, sorry. Nagkakamali ka dyan, nagkakasala. Huwag mo na akong idamay. Kasi kasama tayo dun eh. Kapag na-entertain siya, at nakatanggap natin, aba tumatagal pa. Pero actually, hindi dapat. Ang kaibigan natin at ang kapwa natin, actually, ay hindi natin sinisiraan. Nagtuloy pa po natin. Ang kanyang pagtrato sa kasamaan at pagtrato sa may takot sa Diyos. Paano siya tumingin sa mga taong masama at ganoon din sa mga pagtrato sa may takot sa Diyos. Kasi ang sabi niya, who despises a vile person but honors those who fear Him, who fear the Lord. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinakikisamahan. Mga may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Ganda. Nasa mga mata niya ay nagsisipagay yung masama, kundi siya nagbibigay puri sa mga tao na tatakot sa Panginoon. Parang maliwala, gano'n? Yung masama, hindi niya pinakikisamahan. Ibig sabihin, lumalayo tayo sa masama. Ganun naman po talaga yun. Kapag alam natin ang tao ay talagang gumagawa ng talagang kasama, hindi talaga tayo dapat sumasama. No? At pagkatapos, sa mga may takot, kanya naman, ang sabi, ino-honor or pinaparangalan. Alam mo, kung meron tayong kulang dito, yung pangalawa. Who honors, di ba? Those who fear the Lord. Yung may takot kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Siya nagbibigay puri sa mga taong natatakot sa Panginoon. Mas magandang marinig. Kaya ako'y natutuwa sa kapatid na yan. Ay, natutuwa ako sa taong yan. Kahit ginawa mo ng mali, ay ganito yan. Kasi pinaparangalan mo yung taong mayroong pagkatakot sa Diyos. Yun ang ulan. Sinasabi natin yung mga bagay na maganda at matuwid, no? Kahit sabihin pa ng iba na meron sa pagkakamali, pag ikaw nagsalita, yes, pero kilala ko siya, ganito ang kanya pagkatakot. At meron siyang pagkatakot sa Diyos. In fact, na-encourage ako sa kanya sapagkat
ganito ang ginagawa niya para sa kanila. Meron po ba tayo sa ating mga kasama na pwede nating parangal? Marunong po ba tayo nito? Kasi kung meron mang dalawa, yung dati at saka yung ngayon, ang madaling gawin is lander. Yung mga bagay na paninirang pulis. No? Yun ang madalas sa kanan. No? Nakarinig na po ba kayo? Diba, kumakain kayo sa McDonald's, Jollibee, ang naririnig nyo ay puro basura. In fact, marami hindi. Nakarinig ako ganyan. Pero actually, ang kulang, bakit po mas konti yung pagpaparangal? Kapag ito ang nanibabaw sa atin, maging sa ating kalooban, tayo rin gumagana ang ating kalooban at gumagana. Pwede po ba ninyong parangalan ang inyong katabi? Meron ba siyang masasabi kayo parangal sa katabi? O parang wala. Sabihin nyo nga, salamat, andito ka. Kasi pag sinabing parangal, nagpapasalamat tayo sa bagay na ginawa niya maging sa atin o sa iba. Kapag tayo ay nasa labas, pinagbukas ng pinto, di ba? May nahulog, binangkot, pinaparangalan natin, di ba? At pinapasalamatan natin. Merong pampaparangal sa ibang tao. Tuloy po natin, ang kanyang katapatan sa kanyang pangako. Ay, naku, mahirap ito. Sino po sa inyo nangako? Ibig sabihin na parang naging pangako na lang siya. Tingnan natin, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind. Paano yun? Kasi sa Tagalog, sa pangakong pinitiwan, siya'y laging tapat na naman ang mangyari, salita'y tinutupad. Kaya pa lang sabi niya, who keeps an oath even when it hurts. At ang sabi, siyang sumusumpa sa kanyang sariling ikasasama at hindi nagbabago. Pwede po bang magbago tayo sa ating pangako? Pwede. Na yung dating oo, naging ano? Naging hindi. Yung dating 2,000, naging ano? 1,000. Ba't wala? Di ba kung 4,000? Hindi ba? Yung gano'n no? Ibig sabihin, yung pinangako natin, kahit mahirap, at least, susundin natin. Gagawin natin even when it hurts. Halimbawa, aalis ka, magkikita kayo, umulan. It hurts. Kasi mahirap. Di ba? May time pa, umuulan. Nakakatamad kaya. Tapos lumamig-lamig pa rin, naantok ako. No? At pagkatapos mamaya, umulan pa. No? At pagkatapos sabi mo, mag-text ka na ngayon. Ano yung text mo? Sorry kasi masama ang panahon. Tapos text sa'yo, walang bagay mo kapatid. Pero actually, nagagawa natin, yung pangako natin, ang sinasabi natin, na gumagawa tayo ng mga alibay, yun yung sinasabing, who keeps an oath even when it hurts? Hindi yung kabaliktaran. It hurts, yung bang, naku, anak, wala tayong pera, pero babayaran na natin si kumari. Mahaba na yung listahan natin. Iniwalay. Ang naiwan, 100 piso na lang. At yung 800, ibabayad. It hurts. Pero kailangan natin ibigay. Ay, umuulan, okay. So, lumabas tayo. Okay yun. Kasi, even when it hurts. Pero kapatid, kung malimba, bumabaha na, lumabas ka hanggang dito, papalanin ka. Huwag na. Talagang ano, pwede yun. No? At lumabas tayo, talagang kumikid lang, whatever, at may gera, o ano, pwede hindi. Pwede natin sabihin, kasi totoo yun. Pero may times na minsan, nasasabi tayo, na maaaring hindi totoo. Kaya yung pangako po ay isang bagay ng pagkatao ng isang tao. Yung mga bangko, kapag ka okay ang bayad nyo, okay ng sasakyan, no? At okay bayad nyo, pag natapos nyo, aalukin ulit kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi ibig sabihin,
tapat ka sa iyong pangako. Ay, mahirapan ka naman sa bangko, even when it hurts. Kukunin sa sakyan natin. Di ba? So, wala na, okay lang yun. Pero after na sinasabi ko, sila rin ang nakakaalam. Tinitingnan yung record. Teka muna, walang partos to. Grace period, dumadating pa rin. Tinitingnan po nila yan. Alam, babalik niya? Nako. Mayroon ka na naman. Baka pwede po kayo kumuha ulit po. Ang problema, wala na tayong trabaho. Nung una, pwede pa. Tinitingnan record. Tandaan natin ang tao ko, may record. Hindi siya nagtatago, pero nalalaman mo. No? Yung mga bagay na ginagawa natin. Ay, ito, mabigat na naman. Ang sabi, who lends money to the poor without interest, who does not accept a bribe against the innocent, hindi nagpapatubo ng kanyang pautang. Di sinusulan ng mga pinapahabang ang kanyang kasalanan. Siya hindi naglalabas ng kanyang salapi sa patubo, ni kumukuha man ng suol laban sa walang sana. Dalawang bagay ito no? Yung isa, walang interest. Yung pangalawa, bribe. Unahin natin yung bribe. Yung bribe kasi, yung bang, para makalusot tayo, nagbibigay tayo ng parang incentive. Yung bribe, para lagpasan niya yung pagkakamali natin. Sinusuhulan natin. Well, in a sense, nagagawa natin bisa magsuhol o tumanggap ng suhol. Masama yun kahit po sa ating batas. Yung una, maraming pera to. Siguro, sinasabi rito, magpapahiram siya, hindi na kailangan pagtubukan. Meron naman kasing nahiraman, talagang negosyo niya, merong tubo. Yung iba naman, sobrang magtubo, napag sa batas. Alam niyo po ba yung tao hindi na lumaki-laki? Yun yung 5'6". Puro siya 5'6". Nakapangutang na po ba kayo sa 5'6"? Salamat, hindi pa. Malaki po ba yun? Malaking tubo yun. Kasi yung 500 pesos, ang bayad dun, 600 pesos. At kukunin na kagad sa'yo ng mga Indiano. Kaya pag dumating yun, yung araw yun, yung 5-6 pa mga nagtatago Minsan, nagtatago Ibig sabihin nun, ilang percent yun? 20%. Kasi ang 1,000 na utangin mo, ibibigay na lang sila sa'yo, 800. Pero ang utang mo po ay 1,000. Kasi ang tubo niya, 200 pesos. Oo. Yung mangungutang wala na, pero ang laki pa ng tubo. Ito, hindi kailangan sapagkat may mga bagay na kung makakahiram siya, hindi okay, hindi na kailangan magtubo. Meron po ako ng mga kapatid na sila ay inuutangan, sabi niya malaki na malaki. No? Pero meron ako dahil kailangan mo, bibigyan kita. Minsan mas maganda pa po yun. Well, kung malaki, 20 million, di gagawin siya, ay naman mag-usap. Pero kung siya nangangailangan, no, ng talagang tinatawag nating mga pangailangan, maging sa gamot, maging sa pagkain, at sa iba pa, hindi natin sabihin na, wala akin yan, pero pwede ko itulong sa ito. Wala kayong problema. Kasi minsan, kahit ang mga anak ng Diyos, nagkakaproblema dahil sa pera. Nagkakaroon ng mga pagkakaroon. Marami po niya na naamit ko, na kung saan. Mayroon pang din lumapit sa akin, doon po sa dati kong iglesia maging sa pera. Pero actually, pag-isipin natin, nakikilala po ang pagkatao natin sa pera. Kaya po ngayon? Nakasama sa pagkatao natin kung paano natin pinangahawakan ang pera. Kung wala kang pera, hindi mo problema. Tama? Siyempre wala kang pera. Kung konti ng pera mo, pwede rin, pero hindi masyado. Minsan mas mabigat pag marami kang pera. At pag madali ang pera sa atin, nagiging, nagiging isang malaking responsibilidad sa pera. Walang masama, pero actually, ang pinag-uusapan dito, tayo po ang mahawak ng pera. Sino po sa inyo ang mahawak ng pera? Isa lang. Ibig sabihin, wala kayong pera. Ibig sabihin, meron mga mag-asawa
May iba mga single, may pera kayo. No? Well, in fact, kung paano po natin gamitin at maging sa loob ng iglesia, ay may kinalaman po ang ating pananampalataya kung paano natin itrato ang ating Diyos, ang ating pananampalataya ng iba sa pera. Nalalaman ko na. Merong iba, sobra ang pera, pero madamot. Meron po bang gano'n? Mahigpit. In fact, may nabasa ako, hindi ko alam. Nung panahon na yun, pag dinala mo ay bilyonary na. Pero tayo, milyonary siya. Isa siyang nanay. Pero meron siyang anak, halos naputulan ng paa sa sobrang tipid niya. Grabe, may ganun pala. May picture, i-search nyo. Kasi ang gusto niya, dun sa libre. Yung problema, may pambayad siya, milyonary siya. Pero ilaw niya, hindi siya nagbubukas, isa lang. Ganun siya katipid. Isang ilaw lang. Opo. Actually, hindi siya bumili ng mga appliances. Yung init niya, yung dati pa rin, hindi siya gumagamit ng kuryente. At ganun siya katipid, kaya nagagamit maging kanyang mga anak. At nilayasan siya. In fact, nagulat ako, binasa ko kasi kinuwento ko yun. Hinanap ko, talagang meron palang ganun. Na milyonaryo, dollar, pero napakatipid. Ako, gusto ko pa yung taong medyo simple lang eh. No? Pero kapag ka napakaganon at kasama mo, halos hindi ka naman nagpapalibre. Meron bang ganon? Na magkasama kayo maghapon. Ako nakaranas na yan. Wala dito yan. At ito ay, alam ko, hindi naman sa pag-ano, bahala na siya. Of course, sa akin lang, mas may pera siya. Magkasama kami maghapon. Ako sa maghapon, hindi kami binom ng tubig. Dumang kami ng bakto. Naiya ako magsabi, gusto ko, bili tayo ang bahala. Naiya naman ako kasi mas matanda siya sa akin. No? At meron kami pinunta, nalimutan ko kami magpapagbiyo. Pagdala namin, no? Sabi niya, kumusta kayo? Dumating kami, mag-aalas 2. Pinamilianda mo ba si Pastor? Pinakaano mo ba? Kayo na magsalita. Hindi. Well, marami sa atin, napakasarap. Di ba? Ay, nakikita ko po sa inyo yan. Na kung tayo ay meron, kultura natin na magbigay, no? At napakasarap tumanggap at napakasarap maglibre. Napakasarap ikaw sa akin. Alam nyo, yan yung maganda sa akin. No? Nagiging banding po yan sa akin. So, kung napakaraming pera at gano'n, nakakatayo. Pag wala, kanya-kanya lang naman yan eh. Parang ganito yan. No? Kapag ka nakakaangat sa'yo, siya naglilibre. Pero may experience naman, ikaw naman na nakakaangat sa kasama mo. Doon sa ibang kasama mo. Ikaw naman ngayon naglilibre. Tama mo ba ako? Yes. Kasi kapag kami limasok ko siya, nilibre ko, hindi na akong pumayag. Sabi ko, ako na naman. Pero kapag kami, minsan siya, kahit ipilit ko, hindi siya. Yun yung tamang mga pagkatao, tamang proseso. Tinutulungan tayo, meron din tayong tinutulungan mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi naman tayo basta sampu-sampu. Kaya alam ko po, ginagawa natin yun. Nevertheless, napakahalaga na tayo po ay hindi mapulaan maging sa ating mga properties, sa ating mga pera. Kung hindi, sinasabi pa na ang Panginoon ay talagang nauna sa lahat ng bagay sa atin. Kaya, tama po yung panghuli. Ang kanyang katatagan. Natatag siya sa harap ng Diyos. Katanggap-tanggap siya. Whoever does these things will never be shaken. Kasi matuwid ka. Wala kang dapat ipag-alala. Wala kang bagay na ginawang masama. Huwag ka matakot. Tahimik ka lang. Huwag ka matinag. Huwag ka makilos. Huwag kang umiyak. Huwag kang mag-guilty. Huwag kang masaktan. Kasi wala ka namang ginawa. Kundi yung mga bagay na yun ay gusto pa at nakikita sa buhay mo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Wala kang ginawa masama. Bahala sila. Pero ikaw ay nananatili na meron kang katwiran, meron kang katatagan, meron kang katanggap-tanggap na bagay sa harap ng Diyos. Kung ang Diyos ang nakakaalam ng buhay natin at sa lahat ng ere ng buhay natin, wala tayong problema.
Whether ang tingin sa atin ng iba ay ganito, at meron tayong narinig na ganito, hindi natin kailangang magsalita. Huwag tayong matina. Yan ang ibig sabihin. Kasi uso, pag may narinig, aba, anak, hindi pwede, sukurin. Walang katatagan eh. Konti, may reaksyon. Yun po ang ibig sabihin na whether may mali siya o wala, meron siyang reaksyon, kaya hindi siya matatag. Madali siyang magulong, pero wala naman siyang mali. Kasi, ang totoo, kapag tayo po ay merong mabuting kalooban at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, meron tayong katatagan kahit ano pang sabihin ng iba. Kahit ano pang sira at gawin ng iba, may katatagan ka sapagkat ikaw ay matuloy sa harap ng Diyos. Alam ng Diyos na gusto mong gawin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kalooban, at kanyang katilan. Kaya huwag kayong mag-react, ha? Pag meron kayong napanood sa TV, may narinig kayo, o kaya mga bagay na sinasabi, huwag tayo. Kasi magpapakita yan kung sino tayo. Kung yung kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang nilagay sa atin, yun yung ating ipamalas bilang mga anak ng Diyos. Ang point dito, huwag kang makikilos. Huwag kang matitinan. Huwag kang magabol ng taga. No? Huwag kang maghamon. Huwag kang lumayas para dun lang. No? Ang sabi, be at rest. Be at peace. No? Manahimik at maging matigan sa harap ng Diyos. Si Job, napakagandang pagtapos. Sa maraming pagsubok niya, iniiwan siya ng kanyang asawa. Nawala yung kanyang pamilya. Nung nasa labas siya, nagbuso ng buwan. At ang sabi niya, ang Diyos at nantigan siya nagkaroon. At sinamba niya ang Diyos. Kahit na yung tatlong kaibigan niya na sinisiraan siya at sinasabi, magsabi ka ng totoo, pinaparusahan ng Diyos. Magsisi ka na. Ganun na sinasabi kayo. Sabi ni Ruby, sising-sisi na nga ako eh. Wala naman akong ginagawa, pero ako tayo, wala. Pero alam mo, sila mo ng Diyos. Ang hamon po sa atin, kaya po ba natin ilagay ang Diyos sa harap natin? Ano man ang kalagayan natin, ang experience natin sa buhay. Napalaan po kayo ng ating Panginoon. Sa ating pagkakalob, tawagin ko ang kapatid na lang. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita at alam po na naliwanagan na tayo. So, na-take up natin ngayon is about being godly, di ba? Being righteous. So, dalawang klase yung righteousness na yan. Yung una, ay yung sinabi ni Kuya Gambling kanina na tayo ay righteous not of our own works, but of what Jesus Christ done for us. So that is called the positional righteousness. Sa Tagalog, yan yung katayuan natin sa harapan ng Diyos. Amen? We are righteous not by our own works. So yan yung kaligtasan natin. Yung tinake up natin, ang tawag doon ay practical righteousness. Being godly is practical. So, dalawang righteousness yan. Huwag niyong paghaluin. Pag pinaghalo niyo yan, hindi niyo na maintindihan yung kaligtasan. Kasi pag nagawa kang mali, hindi mo, ligtas na ba ako? Hindi. So, ganun. So, alalahanin natin na ang ating katayuan sa harapan ng Diyos ay hindi magbabago. We are saved by grace. Hindi tayo naligtas sa ating gawa. Kaya hindi rin mawawala yan sa pamagitan nating gawa. Tandaan natin yan. Pero kung ang kaligtasan natin ay dahil sa gawa natin, ay mawawala yan.
Kasi yun yung notion, yun yung pinaniniwala natin. Pag gawa kong mabuti ay ligtas ako. Kung gumawa ka ng masama, ligtas ka ba ako? Oh. So hindi ganun. Unang-una, tanda natin, our righteousness is in Christ. But, sinabihan ng Lord na gamitin natin yung righteousness na sinabi niya. Diba? Na-take up kanina is about money. It will show your personality. Kung sino tayo lalabas. Dahil doon sa pera din yan. Diba? Ano sabi doon sa Proverbs 3. Proverbs 3, verses 9 to 10. Ito yung sa New King James. Sabi dito, honor the Lord with your possessions, and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. So, ang first word dito is honor. Pag sinabing honor the Lord, pinaparangalan natin ang Panginoon. Sa pamagitan ng, kanina sabi, pera. O yan, pera din yung pag-usapan natin. Hindi, ano? So, honor the Lord with your position. Pinangaralan natin, pinarangalan natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating position, sabi dito. Hindi tira sinabi dito. So, lahat nating tinatangkilik, sinong naghahanap buhay dito o may negosyo, di ba? Maraming may negosyo. O sino yung empleyado? Marami din, di ba? So, ang sabi dito, with all our positions, tinatangkilik natin, we must honor the Lord. Pag sinabing honor, we acknowledge, kinikilala natin na yung lahat na pera natin o pinagkakakitaan ay galing ng Panginoon. So how do we honor the Lord? Siyempre, isa ay nagtitingin pa po sa harapan dito, di ba? Eh yun lang, wala masyadong nagbibigay price dito na meron akong increase. Sabi dito, di ba? With all your increase. So, hindi lang yung, dahil meron akong malaking bahay, dedicate ko to. So, usually, ganun yung ginagawa natin. Merong bagong sasakyan. Pero doon sa paghanap buhay, doon sa mga increase natin, walang tumataya sa harap. Kasi baka sabihin, mayabang ako eh. Kasi, ayaw na mag-praise. Sige na lang, basta nila ako hindi ko papaalam ito. So, hindi po yan, yan po ay kayabangan sa harapan ng Panginoon. Kasi we did not give praise sa Kanya. Tatakot tayo na sabihin, mayabang, di ba? Usually, yung iniwasan natin eh. So, ang sabi dito, lahat ng mga nagtatrabaho dito, especially yung mga bagong naghanap buhay, so, we open them kung meron silang bagong works and we'll be happy with them. Kaya, ako, hindi ko kakahiya ang Panginoon na binalik niya ako dito. Kasi sabi ko, Lord, I need pondo para doon sa ministry ng Mindanao. So I pray. Balik lang yung hinilingin ko sa Lord. Binalik niya ako dito. Malaki yung binigay, Lord. I give praise sa Lord. Dahil binalik niya ako doon sa dating pwesto ko. Hindi naman ako nag-apply. Nakiusap sila sa akin na mabalik doon sa dating work ko. And I pray to the Lord for that papagkakitaan. So, papasalamat ako. And I give praise the Lord dahil it's an increase. Madagdagan yung income. Meron naman akong tinatanggap, pero ngayon, madagdagan pa. So, papakain ako. Kaya din magpapakain. Hindi naman obligation yan. Hindi ko yan, na sa baguhan. We just acknowledge, pupunta kayo sa harapan at magpasalamat kayo sa Panginoon. Basahin ang Panginoon doon. Pero kung magpapakain kayo, basahin kami lahat. Diba? Okay, so,
Ang Panginoon nagbigay siya ng utos, o hindi natin sabihin utos. Yung salita niya may kalugtong na blessing. Just like kanina, di ba? And all who does these things will not be shaken. So, yan yung being godly. Yan yung blessing doon. Ang blessing naman dito, and your vats will overflow with new wine. Ibig sabihin, pag overflow, mananagana ka, yung maging income mo, hindi lang para sa iyo. Ibig sabihin, overflow. Because you honor the Lord. Ang gusto ng Panginoon, honor natin siya. Lahat ng ating tinatangkilik. Meron kang bagong business. Meron kang first fruit na kita. So, you acknowledge the Lord. Dito sa congregation, pakain ka. Magpapakain ka doon sa mga mananampalataya. So, you honor the Lord. Doon ka nagpapakain doon sa kaibigan mo. Hindi naman mananampalataya. Anong pinag-uusapan nyo? Di ba? Gusto ng Lord na you honor Him in the presence sa congregation natin. Dito sa mananampalataya. Because we honor His name. Hindi yung sa paraan po ng mundo. Amen? So, let's pass our offering bag para makapag-honor tayo sa Panginoon. Amen? Okay, let's pray. Para sa ating mga offerings. Yes, Father God, Lord, aming Diyos sa aming Ama. Nagpapasalamat at pupuri sa iyo dahil po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa kalakasan, Lord, sa talent na binigyan niyo sa amin, an opportunity for us to earn in order for us to help also other people. As well as we can honor you, Lord, for all our increase. Thank you, Father God, Lord, sa ang araw-araw, Lord, for the protection, Lord, for your guidance, even for the favor na binibigay niya sa amin sa pang-araw-araw. I pray, Father God, Lord, yung mga kapatiran, anak ng trabaho, that you guide them, Lord, towards your perfect will for them, Lord. Because what you want for us is the best. It's not yung pwede na, but the best is what you want for all of us. Thank you, Father God, Lord, and I praise you and we give thanks. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Announcement po natin, sa Sunday po, nagpapasalamat tayo, reading ang ating naging speaker at kapatid na Dinan. Let's hear from him. At natutuwa ako na marinig po, of course, kapag ako ay narinig na sa tayo pa rin. Then after that, ang kapatid na natin din naman mag-share. Of course, after 3 weeks, Pasko na po. So, meron tayong Christmas party. 22. Ha? December 22. December 22. May program tayo. Okay. Meron tayong magandang program. May masarap na pagkain. Diba? At pangalawa, meron tayong exchange gift. Ang halaga po ng exchange gift natin siguro mga 12,000. Halita natin. Paano mo silang yan? Siguro maganda magkaroon ng exchange gift kahit ang halaga 20 pesos. Okay, 50 pesos. Anyway, mahala sila yan. At sa December 22, okay, at ating Christmas party. Brother, dinabati natin ang mga birthday. Una na po, si wife ko, nag-birthday kahapon. Amen. At salamat sapagkat kami ay nakapamasyal sa buong bahay. Kasi may sakit pa siya, meron po siyang ubo. So, happy birthday to her. Happy birthday to wife.
At saka si Joyce, noong November 28, birthday mo. Tama? Si Joyce. Si Rami ay kahapon din. Parang sila ng birthday ni Wyatt, November 30. Sino ba may birthday? Bukod sa kanila pang dalawa. Birthday mo ba? Tapos na, okay? So, kanta tayo ng happy birthday para sa kanilang tatlo. Kasi mamaya, kakain tayo ng maraming pagkain. Ha? Happy birthday. Papakanta ka ba? Okay. Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa lahat ng mga may kaarawan, magpalain kayo ng ating Panginoon. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay hindi lang sa iyo, maging sa inyong sambahayan at maging sa iyong mga mahal sa buhay. Amen? Tayo po tayong lahat at magpakas tayo sa isang family. Tapos din po tayo sa pamamaalam sa ating mga kapatid na nanonood sa live streaming. At may mga kapatid tayo na naaalala natin.